Ihambalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naaapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyo, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang inyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabalitaan. Welcome po sa ating programang Ihambalos Mo. Dito po sa Ihambalos Multimedia Channel, sa ating Facebook account at sa ating YouTube account. Ngayon po ay araw ng Sabado, unang araw ng Mayo, 2021. Araw po ng manggagawa, Labor Day. Ang Ihambalos Multimedia Channel, kasama po ang inyong lingkod, nagpupugay sa ating mga manggagawang Pilipino. Nandyan po ang samut-saring mga hinaing ng ating mga manggagawa. Kasama na po dyan ang nais nilang pagtaas ng kanilang mga sahod. Kumusta po kayo lahat dyan, mga kabalitaan? Lahat pong manggagawang Pilipino, mabuhay! Ang ating IMC issue, mga kabalitaan, Duterte, tinawag na bugok at walang isip ang pantry organizers. Mga kabalitaan, sino po kaya ang bugok at walang isip? Itong ating pamahalaan o dili kaya itong pantry organizers? Noon pong Abril 28, Miyerkules po yan, yung kanyang weekly address to the nation. Ito po ay tungkol sa ating Pangulo, sa kanyang pananalita at pahayag. Sabi po niya, dapat daw sa barangay magsisimula ang community pantry sa ating bansa. Ko po, Mr. President, bakit po hindi ninyo sinimulan dyan sa Malacanang? Kung may isip po kayo, kung bright po kayo, bakit ang ordinaryong mamamayan ang nakaisip nito, hindi po kayo? Sino po ang walang isip, Mr. President? Alinsunod po sa kanyang pahayag, mga kabalitaan, binatikos niya ang mga pantry organizers sa ating bansa. Sabi po ng ating Pangulo, pag maglinya lang sila, not so much, then
sabihin, you are next. Sana. Doon po ito sa community pantry. Dapat daw maglinya ng maayos. Ganun sana. Then sasabihin nung organizer, you are next. Yun po ang gusto niyang sabihin eh. Sunod pa na sinabi po niya, bugok. Bugok. Walang isip. Yang mga tot. Sensor po ito. Pananalita ni Pangulong Duterte. Tot. Tot. Yan. Sino po yung bugok, Mr. President, at walang isip? Kung may isip po kayo, kung hindi po kayo bugok, sana kayo ang unang nakaisip nitong community pantry. Sa kabila po ng maraming nagugutom ng mga Pilipino sa gitna ng pandemyang ito. Ngayon, babatikusin mo itong organizers? Sasabihin mo, bugok? Dahil sa pila? Minor problem po yun, pagpila. Kayo, oo, tumulong po kayo sa mga mahirap. Lalo na po sa pandemyang ito. Ngunit kulang. Kulang na kulang po. Utang kayo dito, utang kayo roon sa China. Walang hiya ka, Mr. President. Kinakaibigan mo yung kaaway ng ating bayan. Kinakamkam yung ating karagatan. Ngayon, titirahin mo itong ating mga kababayan na gustong tumulong lamang? Anong klase kang presidente? Imbes na suportahan mo, tulungan mo. Ito ang ginagawa mo. Nakakairita mga kababayan, mga kabalitaan. Kapag mayroon po tayong ganitong presidente, sana po tumulong. Tumulong po sa mga ganitong inisyatibo ng ating mga maliliit na mamamayan na gustong tumulong. Imbis na makasagabal sa kanila. Wala pong problema. Wala pong nalalabag na batas kapag ikaw po ay tumulong sa iyong kapwa. Yan po ang tatandaan po ninyo, Mr. President. Sabi pa po niya, mga kabalitaan, they just want to show to the people that they care, but they don't really care because of their ignorance. Ito po yung pahayag ng ating Pangulo. Pinatutungkulan po nito yung mga pantry organizers. Hindi daw po talaga para po sa kakanan ng mga tao ang ginagawa po nito. Kundi po for show lang, sabi ng ating Pangulo. Hindi po daw sila nagke-care sa ating mga kababayan. Dahil po daw sa kanilang pagka-ignorante. Yan po ang kanyang payag. Nakakangit-ngit ng galit, mga kabalitaan. Nakakasira po ng moral ng mga taong gustong tumulong, Mr. President. Ito pong pahayag ninyo. Hindi po ito nakakatulong. In fact, ito po ay nakakadismaya. Ignorante na pala yung nais tumulong sa kapwa. Wala na palang isip
at bugok ang nais tumulong sa iyong kapwa sa panahong ito, dito po sa kanyang administrasyon. Mr. President, ito po ay aking opinyon. Base po sa iyong mga pahayag. Hinihimay ko po yung pahayag ninyo. Wala pong mali ito. Baka, one of these days, i-red tag mo ako sapagkat kinakalaban kita. Hindi po. Ito po isang karapatan ko. Ginagarantihan po ito ng ating saligang batas. Yung karapatang mamahayag. Mga kabalitaan, kung hindi ka Duterte, inutil at ignorante, bakit mo hinayaan na magutom ang 6 na pamilya out of 10 sa ngayon, sa gitna ng pandemya? Iyan po ang sagutin ninyo, Mr. President. Matalino ka pala. Totoo po yan. Hindi po yan base sa aking pag-analisa. Kundi mayroon pong isang grupo ang tumutok po dyan. Nag-survey po sila. 6 na pamilya po. Out of 10. Napakataas na porsentahe po yung gugutom sa ating bansa. Dahil po sa pandemyang ito. Lalo na po kung laging babatikusin ng ating Pangulo ang mga community sa bansa, dito po sa atin. Sino na po ang tutulong sa mga nagugutom na ito? Ang ating pamahalaan? Kulang nga po. Utang dito, utang doon. O utang sa China. Kaya, ngayon, anong nangyari? Ang laki na po ng ating utang na loob. Palakpakan po, Mr. President. Ito pa po, para sa iyo. Ito pa. Ayon po kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Nang sabi po niya, sa ginagawa natin ang lahat para masolusyonan ang kagutuman sa panahon ng pandemya. Ito'y bunsod na rin. Yung kaninang sinasabi ko pong grupo. Ang grupong ito po, mga kabalitan, ay ang Food and Nutrition Research Institute o FNRI. Kung saan po, katulad po ng sinabi ko kanina, 6 sa 10 pamilya sa ating bayan ay nakakaranas ng gutom o kawalan ng makakain sa gitna ng pandemyang ito. Umahalaan ng solusyon. Mahigit po 1 taon itong ating pandemya. Ngunit ang sabi ni Harry Roque, hanggang ngayon, humahanap pa rin sila ng solusyon. Oh my God! Ilang taon pa kaya? Para kayo po makahanap dyan ng solusyon. Ilang taon pa?
Mr. Harry Roque, Mr. President. Ito na po sana. At least, mayroon na po sa tulong ang ating mga mamamayan para maibsan kahit kaunti, Mr. President, Mr. Harry Roque, ang kagutuman ng ating mga kababayan. Ito pong paglulunsad, pagsasagawa ng mga community pantries sa buong panig ng ating bansa. Ngunit, kayo po dyan sa Malacanang, kayo ang nagiging sagabal sa pagtulong. Opo, mga kabalitaan, mayroon pong tinulong ang ating Pangulong Duterte. Mayroon po. At talagang tumulong din ang ating pamahalaan sa ating mga kababayan na nagugutom. Ngunit, kulang po. Kulang na kulang po talaga. Ano po yung mga tinulong ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan? Ito po yung una, yung financial subsidy. Nakatulong po yun. Totoo. Ngunit kulang po. Kulang na kulang. Ito pong yung food packs, mga kabalitaan. Totoo po. Nakatulong po yung food packs sa ating mga kababayan. Yan po yung mga tulong ng ating pamahalaan, Duterte. Ang sunod po yung feeding program ng ating mga LGUs. Nakatulong din po yan na maibsan yung kagutuman dito po sa ating bayan. Ngunit, ang tanong po, sustainable po ba ito? Tuloy-tuloy po ba ito na tulong para talagang maibsan ang kagutuman ng ating mga kababayan, lalo na yung mga maralitang Pilipino? Hindi po, minsan lamang to ibinibigay. Sana po, ibigay ito. It must be given in a weekly basis, mga kabalitaan. Kasi, kung ibigay mo ngayon na buwan, pagkatapos po, bibigyan mo sa mga 5 buwan na. Gutom na po yun ang bibigyan mo. Sana po weekly basis, kahit po walang food tax, yung financial subsidy na lamang po. Kung wala naman po na financial subsidy, yung food tax, pero ibigay po yan in a weekly basis. Lalo na po dyan sa Metro Manila. Yan po sana. Hindi yung bigyan niya yon, uulitin sa ibang buwan. Sa ibang buwan. Mabuti nga kung sa susunod na buwan, bigyan uli. Di po ba? Sana ganito yung programa ng ating pamahalaan kung talagang seryoso po sila para tugunan ang problema ng kagutuman dahil po sa pandemyang ito. Mr. President, ito po sana ang tutukan natin. Hindi po tututukan yung mga nais magbigay dyan. Hindi po yan. Ang tutukan po ninyo, itong isyong ito, Mr. President. Ngayon sasabihin mo, bugok, walang isip itong nais magbigay ng tulong sa ating mga mamamayan. Tandaan po ninyo,
ang inyong pong lingkod. Kapag may gumawa ng kabutihan dyan sa Malacanang, pinupuri po kayo. Ito nga yung inyong mga tinulong sa ating mga kababayan. Nakatulong po talaga. Hindi po ako katulad ng ibang mga kritiko na wala pong nakikitang tama, kundi lahat na lang kamalian. Hindi po ako ganun. Nakakapanginig ng laman yung mga tinura ng ating Pangulong Duterte. But anyway, kanyang opinion yan. Ngunit ang opinion ng isang Pangulo, nagiging polisiya. Anuman banggitin niya in public, nagiging polisiya sa buong Pilipinas. Sayang po. Dapat ang ating Pangulo, kapag ang isang mamamayan, ang isang residente ng ating bansa, gumawa ng inisyatibo para makatulong, dapat ang Pangulo sinusuportahan po ito 100%. Huwag po ninyong i-read tag. Huwag po ninyong gagawin na magkaroon ng profiling po dyan. Hindi po makatwiran. Ang tumulong sa kapwa, dapat walang adlang. Bukas. Wala pong pinto na kung hindi mo itutulak, saka lang bubukas. Ang pagtulong po, wala pong sagabal. Tuloy-tuloy. Yan po ang dapat, Mr. President. Kailangan po natin, sa gitna ng pandemyang ito, magtulungan ang bawat Pilipino. Magtulong-tulong po tayo para sugpuin itong China-made na virus ito na ang COVID-19. Ngunit kung ganito, kayo po ang hadlang diyan sa Malacanang, sino pa po ang tutulong? Nakakadismaya po. Isa pa pong issue, yung binitiwan na pananalita ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Ito po ay sa Manila Bulletin. Noong Huwebes, April 29. Ang sabi po niya, ito'y tungkol pa rin sa ating issue, mga kabalitaan. Ang sabi po niya, ang Department of Foreign Affairs or DFA tinitingnan kung anong tulong ang maipapaabot ng Pilipinas sa India dahil sa pagdami ng mga namamatay doon dahil po sa COVID-19. Mga kabalitaan, ito po ba'y makatwiran na mahayag ni Harry Roque mula po sa DFA? Ang ihambalos multimedia, mga kabalitaan, ito ay hindi. Sapagkat dito po tayo tumulong muna sa sarili nating bayan bago ang iba. Tayo po, triple na yung mga kaso natin sa COVID-19 infections. Kulang nga tayo ng mga resources. Kulang po tayo ng pera
kulang po tayo ng pangbakuna. Bakit po tayo tutulong sa India para magpasikat na ang Pilipinas ay okay lamang, Mr. Harry Roque? Well, in fact, it isn't. Walang iyang payag na ito. Gusto lamang mayapang sa India. Tutulungan natin ang sarili nating mga kababayan. Sobra nang nahihirapan dahil sa pandemyang ito. Wag naman, yung dapat na tulong para sa kanila ay mabawasan, mapapunta doon sa India. Okay lang po yan. Wala pong problema ang pagtulong. Ngunit, tayo ay malubhang kailangan natin ang tulong din. Bago po tayo tumulong, dapat ayusin po muna natin yung ating suliranin dito sa ating bayan. Bago po tayo lumabas sa ating bayan. Again, ang pagtulong po ay walang kaakibat na problema. Hindi naman po yan masama. Ang masama, kung gagawin po mo yan, dahil po sa gusto mo lang magpasikat, hindi po yan katanggap-tanggap. Ang totoo, ang ating mga kababayan, labis po ang paghahanap ng tulong mula po dyan sa inyo sa Malacanang. Iyan po sana ang ating unang gagawin, Mr. Harry Roque, Mr. President. Mga kabalitaan, ito pong isyong ito sa pantry, sa pahayag ng ating Pangulo, sana po ay hindi mawala ng pag-asa. Hindi po madismaya yung mga taong gustong tumulong. Ang totoo po, kayo po ay isang napakalaking tulong sa ating mga kababayan. Hindi po totoo na kayo po ay bugok, wala pong isip. In fact, kayo po ay matatalino. Kasi po, naisip po ninyo yan para lamang makatulong sa ating mga kababayan. Kahit po kayo mismo ay nahihirapan din. Ang Ihambalos Multimedia Channel ay nagpupugay po sa inyo. Patuloy po lang tayo. Huwag po tayong mawawalan ng lakas na tumulong sapagkat iyan po ay gawa ng makadiyos na tao. Yung sagabal, iyan po ay gawa ni Taning. Maraming salamat sa iyong comment, Mr. Abel Luna Mirabuenos. Totoo yan. Ang pagtulong ay nakakagaan ng damdamin, ng saloobin, lalo na kung bukal po ito sa puso. Huwag pong pansinin
yung mga sagabal. Pansinin po natin yung gawang mabuti na ginagawa po natin. Huwag pong pansin itong mga ganitong mga komento, lalo na po dyan sa Malacanang. Tandaan po ninyo, ang Diyos ay lagi po nasa tabi po ninyo, sapagkat gumagawa po kayo ng kabutihan sa iyong kapwa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa nanood at patuloy na manunood po nito. Sapagkat ito pong live na ito, ating pong nilalagay sa ating multimedia channel, ang Ihambalos Multimedia Channel. Maraming salamat po sa nag-subscribe. Maraming salamat sa mga laging kasama ng iyong pong lingkod. Ayaw ko lang po kasi na ang kabutihan na ginagawa ng isang tao ay may nagiging sagabal na isa ring tao. Lalo na isang malaking tao dyan sa Malacanang. Ang iyong pong lingkod patuloy po kumakalap ng mga isyu nasyonal para lamang pong ihatid sa inyo ang paghimay. Again, sasabihin ko po sa inyo, ang iyong pong lingkod ay hindi po troll. Wala pong pinapanigan na anumang politikal na partido. At hindi rin po ako magpapagamit sa kanila. Hindi po katulad nung nakikita po ninyo dyan sa YouTube channel. Marami po mga troll. Binabayaran po ng politiko para lamang manira sa kanilang mga kalaban. Yan po ang kanilang gawain. Ngunit ang inyong pong lingkod, may basihan lahat. Hindi po tayo nagsasabi lamang ng mga haka-haka, base sa mga haka-haka, kundi base sa mga sinasabi ng ating mga politiko, dyan po sa ating media, sa nasyonal. Wala pong puwang dito po sa Ihambalos Multimedia ang manira ng tao. Kundi kung ano lamang ang totoo, yan ang aking sasabihin. Ang opinyon ko ay opinyon ko. Patungkol po sa isyu. Ang pag-analisa ko ay tungkol o base sa kung ano ang sinasabi nila. Maraming salamat po sa muli. Pansamantala po, ang iyong pong lingkod ay magpapaalam muna. Maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga manunod pa lamang sa aking YouTube channel at sa Facebook page ng iyong pong lingkod.
Sa palagian ko pong sinasabi sa inyo, mga kabalitaan, ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Huwag gawin ang tama ay maging mali. At ang mali ay maging tama. Good evening po sa inyong lahat, mga kabalitaan. Ito po ang inyong lingkod, Semester Oragon ng Bayan.